Alam niyo na nga ang gagawin ko kapag andito ako sa kusina. Panibagong araw at panibagong pag-aasikaso nga na naman ng uulamin namin. Pero bago nga yan, galing ako sa labas kanina para nga bumili ng bigas ni Atina dahil naubos na nga. At sakto naman kanina pagdating ko nga dun sa grocery, nag-iisa na nga lang tong red rice. Pag itong brand talaga, lagi itong nauubos. Marami namang ibang brand, pero nung tinry ko na yun, hindi talaga maganda. Hindi gaya nitong brand na ginagamit kong red rice na to. Okay siya kapag naluluto, hindi matigas, hindi gaya ng ibang brand. Tsaka mas maalsa to kapag naluto na nga. Habang binababad ko nga yung bigas, unahin ko munang magluto ng ulam namin. Kailangan kasi talaga muna yung mga red rice nakababad ng 30 minutes to 1 hour bago isalang. Pero pwede rin naman ng isalang agad kapag gusto mo na or nagmamadali ka. Yun nga lang, mas matagal yung pagluto niya. Hindi gaya kapag nakababad na, mas mabilis maluto. Ang palaya pa lang ulamin namin ngayong araw. Kanina bago pa ako mag-setup ng camera, nagsimula na ako maghiwa ng bawang, sibuyas at kamatis. Hindi ko na nga pinakita sa inyo yung kabuang video kung paano ko niluto tong ampalaya dahil alam ko naman na lahat tayo ay marunong magluto ng ampalaya. Nung natapos ko naman ng lutuin yung ampalaya, isinalang ko naman na nga itong red rice. Hininaan ko lang yung induction cooker kasi maliligo muna ako. Napapansin ko lang mga mamis, napapadalas na yung pagligo ko sa mga vlog ko. Masyado na ata ako nagpapasikat sa inyo na madalas na ako naliligo ngayon. Charot! Nung natapos naman na akong maligo, dahil feeling ko ay sinisipag na naman ako ngayong araw, papaikutin ko na nga din sa washing yung mga labahan ni Daddy. Dapat talaga mga damit namin ni Atina yung unahin ko, pero nakita ko mas marami na yung labahan ni Daddy, kaya unahin ko muna yung kanya at bukas na lang yung sa amin ni Atina. Sakto din naman nung natapos akong maligo, maya-maya nga ay naluto na rin naman na yung hisinalang kong kanin. Napapak din pala muna ako ng konting ampalaya dahil natakam ako nung pagkakita ko nga sa kanya naluto na siya. Sunod ko naman gagawin ngayon ay ang mango graham na request ni Atina. Naalala nyo diba nung nakaraang linggo na malengke kami at bumili kami ng mangga? Ito pa rin yung mangga na yun mga mamis, hindi pa nababawasan. Kasi nga hindi ko pa rin talaga napakita kay Atina na bumili ako ng mangga. Kasi kung nakita niya talaga yan nung mismong araw na malengke kami, malamang yung pinili niyang ulamin sa araw-araw. Hindi rin naman kasi talaga mahilig magbukas si Atina ng rep kaya hindi niya rin nakita na may mangga sa rep. Sakto din naman nung New Year nabitin siya sa mango graham kasi nga pinamigay ko din ang pinamigay yon. Kaya sabi ko gagawa na lang ako ngayon. Total naman, meron pa din akong isang malaking lata ng gatas na creme densada na ay na lang yung gagamitin ko. Nung New Year pa yun natira, hindi pa naman nabuksan, inilagay ko lang sa rep. Bali nang hingi lang ako kay Daddy ng pambili ng graham biscuit kasabay nga nung pagbili ko ng red rice kanina sa labas. Kapag ako talaga ay gumagawa ng graham or di naman kaya salad mga mamis, hindi talaga ako gumagamit ng creme densada. Ang ginagamit ko talaga all-purpose cream tsaka condensed. Pero ngayon kasi dahil meron nga kami neto sa bahay, galing lang sa grocery na binigay ng mami ni Daddy, ito na lang yung gagamitin ko para nga hindi na ako bibili at hindi masyadong magastos. Total naman, pang cravings lang to ni Atina. Ginamitan ko na lang din siya ng mixer para nga mag double size kasi isang lata lang yon. Dinagdagan ko lang din pala to ng condensed pero 3 kutsara lang kasi nakulangan ako sa tamis ng creme densada. Nung tinikman ko tong creme densada, okay pala siya mga mamis no, lalo na sa mga hindi masyadong mahilig sa mga matatamis kasi saktong-sakto lang yung lasa neto, hindi siya matabang at hindi rin siya sobrang tamis. Eto at natapos na nga akong gumawa ng graham ni Atina. Bali nakagawa lang ako ng 4 na tab tapos meron lang sumobra. Nilagay ko na lang sa plato para kay Daddy at pag-uwi niya mamaya galing trabaho. Pang-4 na araw na to ni Atina, pwedeng pang almusal or di naman kaya pang merienda or di naman kaya pang himagas after niyang kumain. Basta sa isang tab, pang 2 beses niya nakakainin yon, umaga at saka hapon or di naman kaya tanghalian or gabi. Meron pa nga ako natirang mga biskwit tapos isang mangga tapos meron pang natirang condensed. Transfer ko na lang sa ibang lagayan para nga hindi mag-contaminate. So yung mga ibang tab naman na hindi ko nagamit, ibabalik ko na nga lang dito sa ibabaw ng rep kasi sayang naman para magamit ko pa sa ibang bagay. Nasakto din naman nung natapos na akong gumawa ng graham, itong mga damit ni Daddy, natapos ko na din paikutan sa washing at sinampay ko na. Pero hindi pa naman din ako doon natatapos kasi parang feeling ko kulang pa yung kilos ko ngayong araw. Kaya naman ang gagawin ko, kinuha ko pa rin tong mga damit namin ni Atina dito sa laundry tapos papaikutan ko tapos isasampay ko na lang din ng mga bandang hapon o di naman kaya mga bandang gabi na. Feeling ko kasi sayang yung oras ng araw na to kasi nga parang hindi naman ganoon kadami yung ginawa ko. Kaya ayan, tuloy-tuloy na lang yung paglalaba ko para nga sa susunod na araw yung mga pantalon o di naman kaya yung mga kumot naman yung lalabhan ko. Habang pinapaikutan ko sa washing yung mga damit namin ni Atina, ayusin ko naman itong mga wipes na in-order ko. Actually, no nakaraan linggo pa to dumating. Mauubos na nga lang ulit, ngayon ko pa lang siya ayusin dito sa mga lagayan ko. Hanggang ngayon nga, hindi ko pa rin nalalagyan ng pintura itong pinagawa kong lagayan ng mga sapatos. Pero
inaantay ko lang magbakasyon. Baka itong pag nagbakasyon, maisipan ko ng pinturahan yan kasi gusto ko din talaga nakatirikan yung araw kapag pininturahan ko yan para mabilis agad matuyo tapos yung amoy mawala agad. Nung natapos naman ako sa mga wipes, eto nga't naghilamos naman na ako kasi nga pagkaligo ko hindi naman ako naghilamos. Dahil nga katapusan na naman, eto tinitigyawat na naman ang mamshi panay nyo. Nakita nyo yan yung mga tigyawat ko sa baba. Napakarami niyan mga mamis. Tapos ngayon titigyawat ako sa pisngi, pati nga rin dito banda sa may noo ko sa pagitan ng mga kilay ko. Pero buti na lang talaga ay meron akong ginagamit na sabon. Kung hindi, matagal mawala yung mga yan mga mamis. Tapos yung dark spot pa niyan, sobrang lala. Pero dahil sa sabon na ginagamit ko, ang bilis niya mag-lighten.